Guys, good morning yun. So, 3:30 a.m. na. So, magpa 4 a.m. na. Isang unit pa lang yung nagagawa natin. So, ito yung dinisassemble natin kagabi pa. Yun, medyo natagalan talaga tayo sa paghanap ng problema sa kanya. So, nung una, ang plano lang talaga rito is reassemble. Kasi sabi ni owner, pumuputok naman daw siya ng ayos. Matagal lang na stock. Kalas-kalas lang talaga. Kaya dinala niya sa akin para i-reassemble. At yon nung reassemble na natin siya, doon na lumabas yung pinaka-problema niya. So, nagtaka ako, low FPS siya. So, nakakapagtaka kasi medyo okay naman yung spring niya, pero pagputok niya, halos dumudura na lang ng bala. So, ito. Sir, good evening. Yan, ito na yung scar mo. Nabuo ko na siya, napapaputok ko na, kaso meron tayong problema. Pero may bala niya. Napakaina. Nalalaglag na yung bala. Oh. Grabe. At yun guys, nung dinisassemble natin, doon ko nakita na bawas na yung ngipin ng sector gear niya. So nabasag na. Hindi pala nabasag, na pudpud na. So ngayon, ang nangyayari, pagkahila kay piston, bumabalik na agad si piston. So, ang nangyayari is ganito. Sample natin sa cylinder. For example, ito yan. Pagkahila ng sector gear kay piston, tumatapat siya dun sa may pudpud na ngipin ng gears, bumabalik na siya agad. So means, mula din sa pinakadulo, pagkahila niya ng kapraso, pumapalo na kagad siya. So ganun kaiksi lang yung buwelo ng hangin na nakukuha niya. Kaya yun, naging low FPS siya. Halos idura na lang yung bala. Then, ayun na nga, ang ginawa natin, nagsabi tayo kay owner na ganun yung problema. Okay naman sa kanya, napaltan na yung gear. Siyempre, hindi natin magagamit ng ayos kung hindi natin papaltan. At yun, nung nagpalit na tayo, naging problema naman natin is nabasag yung gears. Yung bearing. Basag ang bearing, oh. 8mm bearing na nasa gearbox shell. Yun, yun naman yung bumigay. Dala na rin ng kalumaan. Then, next, inayos natin yung air seal niya. Nagpalit tayo ng 8mm bearing. Nagpalit din tayo ng spring. Yung ginamit nating spring is hindi naman ganun katigas kasi medyo may kalumaan na talaga yung unit na to. So hindi ko alam kung anong plano ni owner dito. Mas minabuti na natin na mababang spring lang yung ilagay dahil nakakatakot, baka mauwi na naman sa pagkabasag ng gearbox shell katulad dito yung nangyari dito. The next naman na encounter natin problema is hindi consistent yung FPS niya. At yun, lumalabas yung issue niya habang tumatagal na ginagamit natin siya. Kaya nahihirapan tayo. Actually, nakailang baklas na rin tayo. At yun, nung nagpalit tayo ng half of rubber, naging okay na siya. At meron pang isang naging problema na naman. Yung half of chamber kasi nito is made of fiberglass lang. So malutong siya. Na-deform na siya sa katagalan. Siguro, merong bibis na nagbara, pinilit na isaksak, pinilit na ipasok sa dito, pinilit na i-insert yung magazine kasi kung makikita nyo may dents din yung dulo ng magazine. So minsan kasi pag nagkakarga tayo ng bala sa magazine at i-insert natin yan, may umiipit na bala dito sa loob. Yan, pakita ko sa inyo yan dyan. Minsan may umiipit na bala dyan. Then pag insert natin ng magazine, akala natin is ayaw mag-lock kaya pinipilit natin. Kaya yun yung nangyari sa kanya, yan, kumbaga na damage na. So yun, another problema na naman at medyo pinasakit talaga yung ulo ko nung rifle na to, totoo lang. Pero at least ngayon okay na siya, napaputok na natin ng ayos. Then yung mga wiring niya, dala ng kalumaan, open na rin yung ibang wire. So inayos na natin, binalutan na natin. Yung connector nga pala nito is nasa loob ng bat stock. So nilabas ko lang dito para makapag-test pair tayo agad. So ngayon, ite-test pair natin, papakita ko sa inyo. Balang na kaya nakalagay dito is 0.30 BBs lang. So wala kasi tayong 0.20, baka bukas pa dumating. Pero ite-testing na rin natin. Ayan. Tirahin natin yung karton. Yun yung target natin. So, yun. Plug natin yung battery. Test pair. Ayan. Insert natin si magazine.
tayo ng BBs. Tingnan natin kung kaya niyang butasin yung karton. Pero alam ko kaya to. Firing. Yun o. So okay na yung FPS niya. Nakikita nyo, tirahin natin yung medyo malinis pa. Yun. Isa pa. Yun guys, kung makikita nyo, nag-heart shape pa siya. Kahit pa paano maganda rin yung accuracy niya ngayon. Yun lang. Sir, sa honor nito, wala akong masabi sa rifle mo. Grabe. Actually, hindi to isa sa mga pinakamahirap gawin. Actually, madali nga lang talagang gawin to. Parang normal na M4 rifle lang naman ang gearbox shell nito. Parehas silang version 2. Pati sa pag-disassemble, hindi siya ganun kahirap. Pero grabe, ngayon lang ulit ako nakagawa ng ganito. So, isipin nyo, mula 11, nire-assemble ko na siya. 4 AM na. Ngayon ko lang siya natapos. Guys, yun, maraming salamat po sa tiwala nyo. Then, sa mga gusto pa magpa-repair or magpa-upgrade ng mga airsoft unit, airsoft rifle, airsoft pistol, gas blowback pistol, AEG, battery operated, bolt action sniper rifle, wala kayong ibang gagawin kundi mag-message lang sa page na Cavite Airsoft Zone 2. So, ito siya yan. Then, send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa or ipa-upgrade. Then, pag-usapan po natin kung ano yung magagawa natin sa kanya. So, ilan po muna sa ngayon. Kailangan na natin magpahinga. Mag-uumaga na naman. So, sisikat na yung araw. Ilan po. Maraming salamat. Grabe. Puta.